Sa punto pong ito, makakausap natin si Laguna Governor E.R. Ejercito. Governor Ejercito, magandang gabi po. Magandang gabi, Jessica, at saka sa mga kababayan natin. Paano po ba ito? Parang taon-taon na lang ho, hindi na nagbago yung karanasan at yung kapalaran ng marami nating mga kababayan. Kayo na rin po, dyan sa Laguna. Opo, hanggat hindi naaayos ang lawa ng Laguna o Laguna Lake, hindi na-rehab ito, hindi po matatapos ang problema ng pababaha dito sa lalawigan ng Laguna. Okay. Personal... At pinapangarap namin sana matuloy na yung Pacific Spillway. Oo, ito'y para may flush off ang excess water sa Pacific Ocean. Oo, ito ho yung drain, no, na matagal nang nababanggit. Panahon pa raw po ni Presidente Marcos naisip ng solusyon yan, kaso hindi na nabalikan. Yung Parañaque Spillway. Oo. Tapos Parañaque Spillway. Tapos basta wala tama ho ba, wala kasing drain daw itong Laguna Lake. So kumbaga sa planggana, pag bumuhos ng ulan, aapaw at aapaw ho talaga 'yon. Yes. Kung tinuloy yung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos na dinisenyo ni Architect John Palabox, siguradong hindi po babaha sa Metro Manila at saka dito sa Rizal at saka sa lalawigan ng Laguna. Oho. Personal nyo na hubang na-take up ito sa mga nagdaang administrasyon, pati na rin po kay Pangulong Aquino, no? Kasi I understand may project na dapat na ganyan under the previous administration, pero nung nakita yata ng bagong administrasyon, meron silang hindi nagustuhan na set aside na lang. Mula noon, wala pang naiisip na alternative solution. Hindi, Jessica, tama naman si Pangulong Pinoy Aquino, no? Hindi maganda yung mga components ng 18.7 billion loan na ito. Ito yung dredging, desilting na temporary lamang. Kailangan natin dito permanent solution. Kasama din dito yung relocation ng mga squatters o informal settlers, no? 450,000 families lahat yan, Jessica. Aha. At meron pang massive reforestation, tapos tree planting, tapos meron pa yung ferryboat transport system para i-transport ang mga kalalawigan natin, mga turista, dayuhan at lokal mula Pasig River, Napindan Channel hanggang Laguna Lake. Okay. Kailan daw ho ito gagawin? Dahil taon-taon na lang ho, ganito ang nangyayari. Konting ulan, aapaw yung lawa, tapos buti kung mabilis na nawawala, di ho ba? Buwanan o lingguhan bago maalis yung tubig ho dyan around the Laguna Lake, Gov? Kasi napakababa na ng water holding capacity, Jessica, ng Laguna Lake, no? Dati nung panahon ni Dr. Jose Rizal, mahigit 12 meters pa ang lalim ng Laguna Lake. Ngayon, dahil sa napakaraming basura na tinatapon ng mga informal settlers, at saka putik, malusak, malambot malusak na lupa dahil sa illegal logging, dredging, desilting, erosion, 2.5 meters na lang ang water holding capacity ng Laguna Lake. Kaya konting ulan, tubig ulan, bumabaha agad dito sa lalawigan ng Laguna, sa Taguig, at saka sa lalawigan ng Rizal. Pero may pinag-uusapan kami ni Secretary Nereus Acosta ng Laguna Lake Development Authority na may dinidisenyo ngayon na Pacific Spillway. Yung Parañaque Spillway, malabo na gawin yun Okay. Dahil ito'y dadaan sa Sucat, Parañaque, sa ilalim ng airport, palabas ng China Sea. Itong Pacific Spillway, dito dadaan sa boundary ng Laguna at lalawigan ng Quezon, palabas ng Pacific Ocean. Kaya mas epektibo itong spillway na ito. Okay. In the meantime, Gov, paano ho yan? Hanggat wala ho ito, taon-taon pa rin ho ninyong titiisin itong ganitong mga baha. Oo, sanay na kami dito, yung bangungot ng Bagyong Ondoy, Typhoon Ketsana, no? At saka itong habagat. Hindi na bago sa amin, alam nyo, mahigit 20 bagyo ang dumadaan dito sa lalawigan ng Laguna taon-taon. Kaya taon-taon lagi kaming handa para sa mga relief operations at saka rescue operations.
Walang katapusan po yan. Gov, panghuling tanong ko na po, ano po ang pinaka-immediate na pangangailangan po ngayon ng ating mga kababayan na nasalanta ng baha dyan sa Laguna? Well, meron naman po tayong tinatawag na calamity fund. Kaya nagre-repack na kami ng mga relief goods. Tapos naghahanda na kami ng mga damit, tsinelas, mga pangtulog na kagamitan, pati kumot, para sa mga evacuation centers natin. We have a total of 25 evacuation centers all over the 7 areas na apektado ng bagyo at baha. Nitong bagyong Maring o Habagat 2013. Okay. Maraming... By the way, yes, Jessica, nag-declare na ako ng state of calamity sa 7 areas. San Pedro, Laguna, Binyan, Laguna, Santa Rosa, Laguna, Calamba at Cabuyao City, at saka sa bayan ng Los Baños at sa bayan ng Bae. Okay, so hindi na lang po 5. State of calamity na. Hindi na lang po 5, no, Gov? 7 na po. 7 na po. Opo. Yung Victoria... At saka nag-declare na rin ako. Ano po? Yung Victoria sa Laguna, alam ko, in the past, lagi rin hong binabaha yun. Ano hong balita doon? Hindi, actually, we have 19 lakeshore areas, Jessica. From San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, Calamba, Los Baños, Bae, hanggang sa dulo sa bayan ng Santa Maria. 19 lakeshore areas lahat yan eh. Okay. So, okay naman I po yung suspended iba. all classes na, all levels. Ayun, okay. All levels. Sa buong probinsya Both po? public and private. Buong Sa buong probinsya lalawigan po? ng Laguna. Ayun, okay. Maraming salamat po, Governor E.R. Ejercito. Magandang gabi po sa inyo.